May imprimatur, tama po yung sabi ni Mami. Pero po, when we are studying apologetics, ini-endorse po namin yung King James Tagalog. Kasi po, kung ang kausap po Iglesia ni Cristo, born again, at mga saksi ni Jehovah, tapos dating daan, ayaw mo nila ng Catholic Bible. Gusto nila ito. Gamitin natin. Sample po, Numbers 5:17. Ang holy water dito. So, ibig sabihin, mali ito o tama? Diba? Hindi dito eh. Oh, hindi na po kayo talaga. Sabi ng mga dating daan, kailangan Biblia, umanod ka sa amin sa dating daan. Tignan niyo po, may papabasa po ako sa inyo. Minsan, masarap talagang makipagtalastasan sa kanila kasi yung Biblia, atin ang atin. Sino pong gusto magbasa? Kasi nabasa ko po talaga yung ang dating daan. Si Seth na lang na naka-green. Sir, letra po letra may dating daan. Makibasa ko po may green. Pag-powi mo talaga mga Amen. Tingnan mo tayo may highlights. Ito po 50. Iyo ba? Iyo ba pagpapakulay ang dating daan na nilakaran ng masamang tao? Saka ng Biblia tayo. Kung nilalakaran pala ang dating daan ng masamang tao, bakit mo ko tinutulak maging member siya? Ay talaga? Hindi kayo nababasa ng Bible. Gaganahin mo. Ito po kasi ginagamit nila. Pero tayo sa Catholics, magandang balita Biblia po, 73 books. Sa totoo, ang history naman yan, 73 books talaga, binawasan ng Protestantism, naging 66. Alam niyo po yung 66? Nakakatakot yun. Sabi sa Biblia, sino po nagsulat ng Revelation? Si St. John. Sabi doon, Antichrist ang may 666. Sino po nagsulat ng Gospel of John? Si John Ben. Sabi sa John 6:66, hindi to aksidente ha. Maraming tumalikod sa simbahan kasi hindi na matanggap na ang Holy Eucharist ay ang totoong dugo at katawan ni Kristo. 666. Tignan niyo lahat ng sekta na kumakalaban sa Catholic Church. Tinalikuran nila ang Holy Eucharist. Sa Biblia, ang pagtalikod sa Holy Eucharist is Antichrist. Sulat sa talag, sulat sa loob para meron kayong depensa. Huwag yung iniipit lang sa mind. Kailangan ikaw para pag dinalikan ninyo, ito meron akong talaga. Amen? So, James? King James? Actually na po, kami mga CFT bumili nito, hindi nagkaroon ng pera mga protestante. Opo, tumami kasi hindi nire-require. Pero po sa inyo, as personal guide, maganda rin po yung New American Bible na ginagamit sa Mass every Sunday. Meron po mga comments doon. Ang maganda sa Catholic Bible, may mga commentaries po na meron din po sambayan ng Pilipino. Yung piniprint po ng Clarissia, maganda rin po yun. Yan po yung mga magagandang Bible na may komentary. Pag yung mga meaning po ng Bible words, meron silang paliwanag, Catholic philosophy. So hindi kayo maliligaw. Yun po ang ginawang counter kasi sa atin ng mga Protestants, nalaman nila majority ng Catholics, hindi naghahawak ng Bible. Pansin po ninyo yung tradisyon ng Katoliko habang nagmamasifado ng rosary kung matatanda. Pansin po ninyo yun, na nakita nila yung weakness sa root. Yung ginawa nila, nagano ng Bible. Saan sa Biblia yan? Na kailangan magpaulit-ulit ng dasal. Sabi sa Mateo 6:7, huwag kayong magdarasal na paulit-ulit! Sino gumagawa niyan? Mga Katoliko, Ama namin sumasalamat ka sa bahay ng alam mo sa ilang beses. Bigyan ba ang Diyos? Hindi bigyan Diyos? Ganun sila, mga aral. Pero kung alam mo yung talatang binabanggit doon, i-correct ko na naman. Bakit? This is ours. Alam natin explain ang Bible. Yung sinasabi ng bawal ang paulit-ulit, madaling sagot. Ilang beses itong alino Sister First sa isang buwan. Dapat isa lang. Bawal ang paulit-ulit. Di ba mabigat yung philosophy nila? No? That's not the rule of the Bible. It says. Yung sinabi doon, huwag magsalita pa ulit. Ang ginawin doon is matologyo in Greek. Ang sabi doon, babbling.
Yung mga pagans po kasi, kala nila, nagiging powerful sila. Kaya nga po, ingat kayo sa mga yung spirit of tongues. Nakala mo yung Holy Spirit na sumasalit sa inyo, yung meron latest si Father Gitgano, ng CFD, nung nagtatangs yung lalaki, ang sumapilaw sa kanya si Nazareno. Nung in-exercise ko, demons. Grabe. May isang ganitong katoliko eh. Ito atin-atin lang, hindi naman tayo naka-video eh. Atin-atin lang. Nung nasa Quiapo yung mga katoliko, ano yung isa sa pinaka-form na mataas sa Mass? It is the epiclesis. Right? Ito yung consecration ako sa inyo, yung Holy Spirit bumababa kapag yung kamay ni Father bumababa. Kinoconsecrate niya yung Holy Eucharist. Naggaganon na, yung mga katolikong nag-ano, sabi doon sa labas, "Oy! Lumabas kayo dyan! Yung Santo Niño sa Cebu, nasa labas, sumasabi." Mga ganon. "Ako si Santo Niño de Cebu!" Yung mga katoliko nagkabasan. Humawak ko na Santo Niño. Pero yan, hawak-hawak. Maya-maya doon naman sa isang kanto, na hindi tayo papayag. Kailangan, malapitan tayo ng mas marami. Kumuha ng mga saksak. "Pag hindi kayo lumapit, pagsasaksakin ko kayo." Sabi ng mga katoliko, "Sino ka naman?" "Santo Niño de Tondo!" Saksakin ko kayo. Joking aside, majority ng Catholics din yan. Pag sinabihan mo, meron ditong image, Jesus, lumuhod na yan. Titirik ng kandila. Tapos yung mahal na araw, may nagkakampasang pasalikod, panunuorin pa nila. Duguan na, magpapalakpakan pa. Tignan yung practices natin. Hindi yan practice ng totoong Catholicism. That is a false Catholicism. Tapos nagsaserve ka sa bahay, punong-puno ng mga feng shui. Palm reading. Diyos ko Lord, magiging open kayo sa possession. Mag-ingat ha. Yung mga nandito ngayon, tanggalin nyo lahat ng mga bagwa-bagwa, any pagan things sa bahay. Palitan nyo ng altar. Okay? Yan, mami, kumakasmisay na si mami ng pusa. Alisin mo yan. Pag kayo nagtitindahan, huwag yung palakaw o yung pusa. Nagtitin nyo, religious. Hindi sa totoo po, meron akong nasabihan na gano'n. Tinanggal niya. Kasi hindi natin ini-educate. Kasi parang sa atin, parang lang wala na lang ma-offend, okay lang. Let's educate. Kasi pag na-educate mo, at hindi naman po tinanggap, okay lang din. Kasi at least, in-educate. Amen? Thank you po. Ilan Meron po tayong question doon. Yes. Mami. Jenna. Salamat brother sa maraming kaalaman na natutunan namin ngayon. Ito ay mas magpapalalim pa sa aming kaalaman. Dahil kami nasa simbahan, hawaw kami sa mga kaalaman. So ito lang yung tanong ko. Kasi as Catholics, we use sacramentals. Holy water, holy oil, holy salts. So ito ang tanong ko kung paano namin i-explain kung saan nanggaling ito, kung nasa Biblia ba o sa, di ba meron tayong Catholic traditions or, so gusto ko lang bigyan ng linaw kung paano po May sagot ako. i-explain. May sagot ako. Ganito yan. Malito when we say sacramentals, it's the holy objects of the church, prayed over by the church. Tanong, ang sacramentals ba may power on its own? Nagsuot ka ng kwintas. May power ba yan? Ang rosary? No, walang power yan. But through the blessings of the church and prayers of the church, nagkakaroon siya ng power. Okay? Pero hindi yung mga Power Rangers na lumilipad ka. No, it is a spiritual battle. Now, saan na po yung practices? Ang Diyos po kasi is pure spirit at gusto niya maramdaman na sa katauhan. Naalala ninyo yung babaeng dinudugo ng 12 years? Ito katolikong isip Nung sabi ng babae, mahawakan mo lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Tanong! Sino nagpagaling sa babaeng dinudugo? Yung laylayan ng damit, si Kristo mismo. Ang sagot ng ibang religion dyan, yung damit. Sinasamba nyo yung damit. Mas marunong pa sila
sa Catholic, teaching. Yan po ang mahirap. Kasi hindi natin turo yun eh. Okay? Halimbawa, nililigawan ko si ate. Kunyari, ito yung tatay. Tapos si tatay, hawak-hawak yung basket. Hirap na hirap siya. Ginawa ko lang, siyempre papansin ako eh. Tay, ako nang bubuhat niya. Binata ako eh. Matanda ka na. O, gano'n. Sino pinagsilbihan ko? Yung basket, si tatay at saka si ate. Silang dalawa. Pero ang tanong nila, hindi, yung basket. Kaya nga yung mga, pag nagpo-posisyon tayo, pag pinoposisyon natin yung Black Nazarene, sino pinagsisilbihan natin? Sino? Si Lord. Pero para sa kanila, yung imahe. No. Yan ang hirap pag hindi ka Catholic. Kasi napakakiti ng iyong pangunawa. You are not universal. Masyado mo tinitipid ang salita. Bigyan ko kayong halimbawa. Sa Biblia, sabi nila, huwag mong luluhuran! Para sa kanila, ang luhod, pagsamba, pakusa-kusapan. Tanong natin Katoliko, kung mabasa ko Sister Verse, ang pagtayo, pagsamba din. Talo ka na. Bakit? Kasi sinungaling ka, hindi mo kinukot ang buo yung Bible. Acts 33 verse 10, at sila'y tumindig at sumamba. 1 King 8 verse 54, at tumayo si Solomon at sila'y sumamba. Di ba kayo nagtataka kapag nagre-reading si Father, tumayo po ang lahat. Sa korte, ba't kayo tumatayo? Di ba? Pag Katoliko, alam namin ang aming turo. Hindi yan dinuturo kung saan. At yung practices ko ng Sacramentas, kung mapapansin nyo, isang propetang namatay, patay na yung bangkay. Nung itinawid yung bangkay, doon sa libingan ng isang propeta, nabuhay. Kasi ang paniniwala ko ng mga Hudyo, para maging malapit ka sa Diyos, lumapit ka sa prophets. Diba? Isa pa, alam niyo po ba yung binababaan ng Shekinah? Shekinah, yung presence of the Lord. Yung mga born again, mahilig dyan eh. Para ka maging born again, kailangan nandito ka sa altar, tapos tatasan ka ni pastor ng and the Holy Spirit will overshadow you. The Shekinah. Tapos magiginig na sila. Born again. See? Pero hindi na ito yung word. Never sumasapi ang Holy Trinity sa kaninumang persona kasi yung respect and dignity pinapahalagaan ng Diyos yan. Kaya po, di ba naaarasan na tayo? Nagiging proud na ba kayo? Okay, diba? Kasi ako pa rin naman sa susunod na Sabado eh. Ang topic natin, sacred images. At ipag-iniwanan ko sa inyo paano natin hihimay-himay yung kanilang talata. Kung mabasa ko na sinasamba ninyo talagang ang ribulto, talo ka na. Ganyan sila. Huwag kayong matakot. Atin ang Bible eh. Sabi ko nga sa inyo, atin ang Bible, relax lang. May sagot tayo dyan. At the end of the day, you will be proud. At sasabihin mo, Lord, thank you. At Catholic po kami. At hindi kami natatakot banggain ang kasalanan kasi ikaw yung aming sandata. Di ba? Hindi naman lagi din na rason-rason. Kasi may mga kapamilya na hindi tumatanggap ng rason. Kailangan yung buhay mo din kung magiging saksi ng ating pananampalataya. May isa pang halimbawa, Matthew 2 verse 11. At pumasok ang 3 haring mago. At sinipumin niyo at pumasok ang 3 haring mago. Nakita nila si Maria, karga-karga si Jesus. Ulitin kong imagine ninyo nakita ng 3 hari, karga-karga ni Maria si Jesus. At ang ginawa ng 3 hari, lumuhod sa harapan at sinamba si Jesus. Tanong! Kung ang pagluhod ay pagsamba agad, inaanin niyo ba sinamba nila si Maria o hindi? Sinamba, kung yun yung katwiran ninyo, hindi. Kasi sa Biblia, ang pagluhod ay 2 meaning. Isang respeto, isang pagsamba. Yung pagluhod nila kay Kristo direkta, ano tawag doon? Adorasyon. Worship yun. Pero yung pagluhod na dumidirekta naman kay Maria, it is a sign of respect. Mali ang Catholic Church, hindi? Hindi. Kasi alam natin, ang pagluhod ay hindi lagi pagsamba.
rather din kailangan lang namin na magtutok ng confession, papadala tayo ng support. Yan na lang po mangyayari. Kasi kailangan tayo talaga dito sa De La Estrada, maaasahan. Tapos, I want to clarify, yung mga members po ninyo sa simbahan, hindi po tayo maglalagasan. Ay, Sister Percy, gusto ko si FB ka lang. Bro, gusto ko si FB ka lang. No. Pag si Mami, lector ito dito, that's okay. Si Mother Star, Butler, gano'n. Hindi tayo pinalalakas lang natin yung base. Ako po rin, minister. Hindi tayo nag-aagawa ng members. Ang tinitake advantage natin, yung formation lang. Okay? Klaro po yun, no? Hindi po tayo nag-aagawa ng members. Yung wala ng members, yung nag-commentator sa silahan nandito sa Huwag pong gano'n. Pamilya. Ha? Pamilya. Okay? So, mayroon pa pong tanong? 10 minutes. Yes, please. Pwede ba dito kayo sa... Ano po? Si Ate Arby. Yan. Since sabi niyo po, actually po, sa totoo lang, nakaka-amaze yung tao pag binasahan ka with verses, parang overwhelming at nalilito. Alam niya ng buong Bible. So, any tips, any ways kung paano po namin mabilis makabisa ang mga verses? Or pwede para sa baka po pwede mo kaming bigyan ng mga list ng mga verses kung saan tinitira ang mga Katoliko. Like for example, Matthew, ganito. Ito po, pag binasahan ka ito, basahin mo na para alam mo na kung saan nanggaling yung Ano din po, Sister? RV po. RV? Ako. Actually, meron tayo. Merong qualification kung ano, dapat kasi gwapo ko. Sino kasi gwapo ko dito, taas ka mo? Wala. So, hindi ako pwede magbigay. Sino naman kasi ganda ni Sister Perks? Joke lang. Masyado po kayo seryoso, no? Meron tayo, mabibigay tayo. Ano po yun? Purgatory. Kasi ganito na po yan. Huwag kayong nababahalang matuto agad. It's a process. Nakikita niyo po ako? 2008 po ako naguluhan. Anong year na po ngayon? 2023, almost 16 to 17 years. Nagbabasa pa rin po ako. So, ibig sabihin, ganito siya. Ang tip ko ganito. Kasi ang utak po natin is hindi siya agad nakakapag-ipon ng more knowledge. Kailangan per topic. Tuturuan ko po kayo niyan. Halimbawa, mag-focus muna kayo sa Catholicism images. Sa images, pag-aralan niyo po siya ng 1 month. Hanggang yung utak ninyo sanay na doon. Tsaka tayo ka-jump sa isang topic. Ganun siya systematic. Kasi po, mahirap naman talaga magkabisa. Kung lalong-lalo, busy ka sa buhay. Pero maniwala po kayo sa hindi, 3 verses lang, kahit wala kang hawak na Bible and reason, faith and reason, madali niyo pong tindigan ng Catholic faith. Kasi madali rin siyang ilalim pagdating sa reasoning. Hindi niyo po Ay, isa pa. Tip. Kapag kayo nakakaramdam na nang naiipit kayo sa pag-uusap, ito po magandang sagot. Sister, actually, gusto kong sagutin nasaan purgatorio eh. Pero dahil hindi ko po maalala yung sagot, tatanungin ko po si Brother Perks, si Sister Perks, si Brother Bien, si Sister, yung mga maalam po sa De La Estrada. Papaligan po kita, promise. Pero po ba kayong contact number? Pwede ko pong i-relay sa inyo yung sagot. Ganon, safe ka doon. Hindi ka nagmamayaman. Safe na safe. O, akala ko ba marunong ka sa Bible? Actually, hindi naman talaga ako practicing apologist eh. Nakikinig lang po ako, pero mas gusto ko po sana may clarification. Hindi ko lang po talaga maalala eh, ganda ng tanong. Pero babalikan po kita. Di ba, safe na safe ka doon? Gano'n naman at least. Hindi niyo po kailangan makipagkabisado na paunti-unti. Kasi cycle yan eh. Gumawa na kayo ng, bili po kayo ng isang makapal na notebook, hatiin nyo na per topic. Ano pong topic natin ngayon? One True Church. Lahat po nung narinig ninyo, dun ilagay. Tapos susunod naman is Sacred Images. Gawan nyo siya ng isang page din. Para po, pag meron kayong time magbasa-basa, alam niyo po kahit nanonood kayo sa Netflix eh. Magbasa lang kayo, nakita nyo Isaiah 52:11, tatatakit. Ganun lang naman yan. At maniwala kayo, sabi nga ni Fulton Sheen, ang isang Katoliko nung nabinigay para siyang bilog o tigre na nakapulong. Kailangan niya lang pakawalan yung sarili niya into cage. Opo, magaling ang Katoliko sa totoo lang. Masyado lang tayo hindi nag-aaral.
Pero I tell you, pag nag-aaral na ng Katoliko, yung pagpura para ko nila dito matutuwa. Kasi lahat tayo mahal. Amen? Ito. Meron pa? Meron pa isang tanong? Pag tanong, magdanay na. Isa pa? O hindi mo, wala kong bayan ng magtatanong. Libre. Meron pa? Ayun, meron dun. Ayun. Lagi ko lalo yung mga kabataan, alam niyo ba, dapat nga mga kabataan, much more nag-aaral ng apologetics kasi they are encountering the culture of attack sa school. Kasi saan sa Biblia na bininyagan ng baby? Di ba? Saan sa Biblia na alam po? Thank you po. We as kids po, it is parang common po sa amin na i-convert or i-try convert ng ibang religion like or when they have you. So I want to ask for a tip po or on how can we politely disagree to them for them to convert us po to their religion. Ay, ganito. Ganito ang mas natin dyan. Be friend with them. Mahalin natin sila. Why? They are anak ng Diyos. They are the sons of God. Ang maganda lang, i-give mo yung sarili mo, sister. Kasi alam mo, best friend ko, INC. Huwag tayong umalis sa second nila. Bakit? Be light of the world. Be the soul of the world. At alam nyo, pag Katoliko ka, yung standard natin sa morality na nanatili. Kapag kasama ka nila, sa totoo ako sa trabaho ko sa kausera, pag dumadaan ko ako, may insulto, pero at the same time, natutuwa ko. Pag may pinag-uusapan pabastusan, at nakikita ko nila ako dumadaan, o itahimik na din sila. Bakit? Kasi nakikita ka nila, ayos, ibig sabihin, practicing ka ko. Pag dumadaan ka sa sabihin nila, sinasibin, tayo gusto ko pabastusan. Di totoo ko. Hindi na pinag-insulto kasi parang sarcastic. Pero in a way, nakikita nila na may tumitindig sa... Kasi kung tandaan natin, ang mali ay ginagawa na ng maraming kapatid na nanatili siya mali. Ang tama, kahit wala na gumagawa nito, nananatili siya tama. As Catholic, it is a way of life na hindi dapat inumunod sa mundo. You should be the light of the world, sister, sa iyong mga kabarkada born again sa CY. Kapag nagkaroon ng pagkakataon sila sa bukas sa iyong pagtatanong, that's the line. Harap na sila. Pero, as much as possible, huwag tayo ng taga-open. Kasi bakit? Denial sila eh. Pag di-deny sila, bakit galing na ako dyan? Bakit kung paniliwanagan? Sumasama pa nga sa rito eh. Ako siya natagla. Pero once na pag-usapan din sila nag-open services, nagpa-nagsasalit na ako sa Catholics. Explain. Sabi sa 1 Peter 3:15, pag may church na pumaliwanag with love and care para mapakita sa mundo, biblical ang Catholic system. Amen. Ano na lang kayo? Kapatid mo? Amen. Huwag tayo natatakot. Mahalin natin sila. Kasi ang mundo ngayon, full of hatred. Dapat po tayo, alam niyo po, hindi nyo natatanong kung ikaw mamatay noong April 2021. Nagkaroon ko pa ng COVID, nag-critical po ako almost 2 days hindi po ako mamatay. Pero bago ko mamatay ngayon, hindi mamatay, napuntahan ko po yung 4 na pamilya na mababaptist. Si Brother Gerald, kinatok ako sa bahay, yung kapitbahay ko nakaklose ko talaga sa family, mag-convert na sila sa baptist, baka naman pwede kami puntahan. Ako po, umupo ako doon sa gilid, kunwari wala akong alam. Yung alam niya yung parang Katoliko lang na walang alam. Umupo ako doon. Ang sabi ko ng pastor na baptist, dating Katoliko, sabi niya, Nanay, maging mapagmahal tayo sa kapwa, irespeto natin ating mga kapitbahay, mahalin natin si Kristo at sa buhay ang pananampalataya. Mami, mag-against ka doon? Hindi eh, ganda ng bulaklak eh. Sabi ko, Lord, paano ako sasagot? Wala namang pangit kasi sabi ng pastor. Nung natapos na po nag-pray na, bali, kapalala ko pala sa iyo ha, sirain mo na itong mga imahe ninyo dito. Gumaling yung tenga ko. Alisin mo na ito ha, huwag na kayo magsasign of the cross. Gano'n na. Sabi ko, ayan na. Tapos,
Huwag na rin magko-confession, masama yan, ng mga pare, walang karapatan mag-confession, magpatawad ng kasalanan. Nung ako po yung nag-rebattles, alam niyo po, sagutan sa akin ng pastor, anak ka ng demonyo. May sabi ka ng demonyo. Dapat hindi ka pumunta dito, salot ka. Sabi ng asawa, oo nga, napapansin ko, may sabi ng demonyo yan. Alam niyo po, yung dalalo doon na panganay, iyak ka pa po. Sabi niya, pastor, naiiyak po ako sa inyo kasi hindi ko na na-appreciate yung Catholicism. Nung growing pangangatwiran kay pastor, may respeto. Hindi mo siya pinagos. Pero kung sinasabihan ka ng demonyo, pero hindi ka nag-argue. Ang ganda ng paliwanag ng explanation mo. Sabi niya, ma, let's stay to be Catholic. Parang nyo naman. Kasi ganun nga lang kayo ng constituents. Hindi ka na naawa, you are just resetting the facts. Kasi sabi ko sa kanya, sir, sa Matthew 9 verse 8, sabi ni Jesus Christ, ang pagpapatawad ng kasalanan ay pagkakaloob ko sa mga lalaki. It is the apostles themselves. Sabi ko, nagpapa-hospital po ba kayo, sir? Sabi niya, oo, meron akong HMO card. Sabi ko, dapat ko hindi na kayo nagpapadoktor kasi mga doktor ko nagkakasakit din. Sabi sa akin, pilosopo ka. Pilosopo ka. Sabi ko kasi po, sabi ninyo, hindi pwede magpatawad ng pare kasi nagkakasala. Hindi ko nakabase sa estado ng pare yung forgiveness, but through the authority. Kaya mapapansin nyo pag nag-confession, sino ulit nag-confession dito? Once a year, dapat nag-confess sa Catholics, ha? Hindi ka pwedeng tumanggap ng Holy Eucharist kapag meron tayong mortal sin. Isang oras bago ang misa, hindi dapat kumakain ng solid foods, water lang, unless mayroong sakit na hindi nung kailangan kumain. Amen? We need to be disciplined in the church. Kailangan alam natin yung practices natin. Hindi? Pag may mortal sin, ano yung mga mortal sin? Sample, gumagamit ng contraceptives. Hindi ka pwede pumunta dito. Tanungin natin sarili natin. Sino na dito yung mga pa-IOD? Tanungin natin mga sarili natin, ha? Practices ng Catholic siya, kala nila walang kasalanan dyan. Maging malinaw tayo doon. Walang kompromiso sa simbahan. Okay? Malinaw. Pero hindi tinatakwil ang simbahan na maganyan. Go to the priest and confess to absolve it. Sabi ni Father, through the authority given by me, by the church, I will absolve your sin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sino ang papatawad? Ang Diyos, the Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. The priest is like a channel. Di ba ang priest nagkakasala? Pansinin ninyo sa amin, maraming kanal. Pero yung lumalabas na tubig malinis. That's the priest. Huwag niyo siyang tignan as mere man. Pero once he's acting in the office of the priesthood, he's acting on behalf of Christ. Gusto niyo ng talata? Na si Kristo mismo yung gumagalaw kapag gumagalaw ang pare. Gusto niyo ng talata? Yes. Basa. Bro, basa. John 4 verse 1. John 4 verse 1. Tandaan niyo, isulat niyo ito. Kapag ang pare ang gumagalaw, si Jesus Christ ang gumagalaw. Biblikan yun. Kaya nga pag sinuntok mo si Father, na sinusuntok mo si Lord. Galatians 2:20. Sabi ni Paul, Panginoon, ikaw na ang naninirahan sa aking katawan at hindi na ako. It is in persona Christi. When the priest say the Mass, it is Jesus Christ Himself celebrates the Mass. Ano sabi? Ito na nakuling talata para i-end natin with a bang. Kasi ako pa rin naman yung magtutok sa inyo eh. Ini-miss you. Diba? Okay ko ba, Mami? John 4 verse 1. Diinan mo, brother, para mas maano natin. Marinig nila. Nang malaman na ng Panginoon na nabalitaan ang mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay Juan. Sino nagbabautismo? Si Jesus. Ulit, ano sabi? At nagbabautismo si Jesus ng mas marami sa Pariseo. Tuloy ang basa. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Ulit. Sa verse 1, si Kristo ay bumabautismo. Bagaman
Hindi bumabautismo talaga si Jesus, kundi ang mga apostol. So, nung nagbabautismo yung mga apostol, ang nakikita ng mga tao, si Jesus Christ in the person of the priest. See? Nasa unang ministro doon. Tanong, pasensya na po si Sir Gus, madagdag talaga ako. Pari ba ang mga apostol? Basahin natin. First, Romans 15:16. Sabi sa English, and we are the ministers of Christ. Ayan. Kasi sabi nila, papapatunayan mo na ang mga apostol ay pare. Meron. Romans 15:16. And we are the ministers of Christ. Anong ginamit na Greek word doon? Hierogunta. Hieros is the priest. The root for the priest. Hieros. Kaya nga sabi doon, kaya nga sa Good News Bible, we are the priest of Christ, sabi ni Paul. Nababasa, nasusulat. Kaya nga sabi ni Cristo, do this in memory of me. Mga kapatid, for 2,000 years, the teachings of the church, hindi po naapektuhan ang pagbabago ng panahon. Manalig, manampalataya, kasi sabi ni Jesus Christ, I am with you till the end of time. Again, see you po next Saturday. Santa Maria de la Estrada, Saturday, Sacred Images, and I promise, full pack po yung topic natin na bihira natin naririnig sa mga Catholic talks. Kasi po CFD is dedicated to combat yung mga QAP nitong mga naglipan. Okay po? Huwag po mawala ng pag-asa, masarap matuto. Amen? Prodeo and Iglesia. Meron lang isang question. Ay, sure. Ang pasok ko po kada una pa, meron pa akong 2 hours. Hindi kasi, I'm sure maraming gusto mag-isang pagbasa ng Bible. Pero sa kapag po ng Bible, usually, pag nagbabasa tayo ng novel from the start, diba? So ano ang pinaka-mabilis at magandang paraan para Mabilis at mag-isang magandang paraan. pagbasa ng Bible? Madali pong sagot, meron tayong gospel guide. Di ba ba? Gospel guide. Pero kung gusto nyo literal na gusto nyo talagang matuto, basahin nyo na 10 beses ang New Testament. Pangatlo, kabisaduhin ang rosary. Ang rosary is the Bible. Lahat ng makikita mo talaga sa Bible, nandiyan dyan sa rosary. Yan ang tatak Catholic. When you say rosary, it is the Bible itself. Nakakompine na doon. So marami tayong armas, mami. Maraming armas ng simbahan na tuto ang kanyang mga members. Huwag na tayong tutulog-tulog. Okay? Kung meron po tayong time manonood ng Netflix, that's okay. May time po tayo mag-basketball, that's okay. Gusto niyo pong pumunta ng SM, that's okay. Pero may time din sana spiritual. Amen? Hindi maniligaw ang simbahan. Mananatili na si Jesus Christ ang ating head. And let's celebrate life. Mapalad kayo ng inyong team sa Dinastrada na bukas ng pintuan para may empower ang kanya parokya. Palagpakan po natin ang Amen? Maraming salamat po sa pagbubukas ng opportunity na ito kasi natututo po tayo. Amen? Thank you. Thank you very much, Brother David, and to all your friends who are here. Kay Sister Burns, pasensya na po ng request ako kasi sa huli redeemed, pag natapos na ito, syempre yung pugyan siya pag hindi mo kung gano'n wala ng tao, hindi mo kami nakakapag-picture. Paano po pwede mo kapag-request? Kasi kung po sa atin sa GCD, pwede po. Yan, sige po. Bro, pwede tayo. Para maano po natin. Tapos smile po tayo. Genuine smile. Tuwa kasi natuto tayo na